Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong, nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Panoorin po natin at pakinggan ang ating Vice President dito po sa International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. International Day of Remembrance and Tribute to the Victim of Terrorism. Ito po ang pahayag ng ating Vice President, mga kababayan. Pakinggan po natin siya at panoorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, the Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Our nation knows the true cost of terror. We speak about terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. A state that honors its victims must take absolute responsibility for securing its borders and rebuilding what was destroyed. We owe it to every displaced family and every disputed community. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Mangyayari lang po, Vice President, ang pagtutok po sa problema po ng terrorism sa ating bansa pagka kayo po na po ang presidente ng bansa. Sa panahon po ngayon, mahirap pong mangyari na sinasabi pong tutukan at syempre po maingatan po tayo, maingatan po kami, pati ang aming mga anak. Pagka po ang gobyerno po ngayon ay katulad po ngayon na ang tinutukan po ay korupsyon at pamumulitika, lalong-lalo sa kalaban nila sa politika. Nakatutok po sila at diyan po nila inuubos ang pera ng taong bayan, di umano. Kaya kami po ay umaasa na sana po ipagkaloob ng may kapal na isang agila ng Mindanao ang maging pangulong susunod sa bansang Pilipinas. Yung may tapang at malasakit. Kailangan po kasi talaga ibalik ang tapang at malasakit, mga kababayan. Sana po ay ipagkaloob po sa atin muli ng may kapal na isang agila ng Mindanao. Dahil nga po, kailangan po ng suporta. Dahil alam naman po natin ang terrorism, lalong-lalo pag tayo ang nabibiktima nito, ay napakasakit po, napakahirap. At syempre po, lalong-lalo na kung meron ka sa bansa katulad po nito. Dahil sa bansa natin ay sari-sari na po. Lahat ay nasa atin na. Hindi po ba, hindi lang po mga terorista. Nahandyan pa ang isang damukal na sindikato. Masasamang tao, pati pa po ang mga gumagamit ng pulburon na sumasama rin. Pati po ang mga kapulisan. Hindi naman lahat ay meron din po mga masasama
na sumasama po diyan, lalong-lalo po pagka sa pulburon. Hindi kaya? Kaya sana po, tama po lahat ang ating Vice President na talagang ang terrorism ay hindi po maganda sa isang bansa. Dahil kung nagtuloy-tuloy lang po sana mga kababayan, yung naumpisa ni dating Pangulong Duterte, ay malaki na po sana ang pagbabago ang nangyari sa ating bansa. Yung mga mahiingay ngayon na grupo at mga kaalyado pa yata at sumusuporta yata sa mga makakaliwa, lalong lumakas ngayon. Ubod pa ng ingay sa Kongreso. Meron din yata sa Senado. At sila po yata ang mga naghahari ngayon, mga kababayan sa ating bansa. Kaya po sana po, makabalik po ang isang agila na taga Mindanao sa palasyo. Napakalaking tulong po yan sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Malaki po ang magiging pagbabagong muli pag nakabalik po sa kapangyarihan ang agila ng Mindanao. Maraming salamat po, Vice President. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At syempre po ang aming dasal na maingatan po ang inyo pong sambahayanan at ang buong pamilya at ang dating Pangulong Duterte. Maingatan po kayo sa kapahamakan. At tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang po at doble ingat po. At maraming salamat po mga kabayan sa inyo po na naagusto po ng Tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At maraming salamat po. At thank you rin po sa mga biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Baby Roman at Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, at kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. Thank you po. At tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin ng maingatan po tayo. God bless po sa inyo lahat. Sa muli po, paalam. Bye-bye.